Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mapag-irog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, salisigin natin ang ating mga puso at hilingin natin awat kapatawaran mula sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagkaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginuginata namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagintapating madaluyan na nag-uumapo na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariling pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol At ko'y Panginoon. sang-ayon sa pangako na kanyang binibitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Kahit na ang daang iyo'y tumatamak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa
mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo, nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung sino man sa inyo ang may 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papasilin nito. Pagdating ng bahay, aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makisaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito. Hindi ba? Kapag nasumpungan ng ito, ay aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makisaya kayo sa akin, sapagkat nasubukan ko na sa wakas ang nawala kong salaping pilak.
Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Kristo, sinasabi na ang puso ng isang tao ang siya nagbibigay ng buhay sa buong katawan sapagkat di dumadaloy ang dugo o pinapadaloy niya ang dugo sa buong katawan. At ang mga dugo, ang dugo nagdadala rin ng nutrisyon, ng lakas sa buong sistema ng ating buong pagkatao, ng buong katawan. Kaya naman ang puso ng isang tao ay napaka-importante. Ito rin simbolo ng kanyang pagkatao, ng pagmamahal at ng sentro ng ating damdamin. Ngayong ato mga kapatid, pinagdiriwang natin ang bihilya ng kamahal-mahalang puso ng Panginoong Kristo. At ang puso ng Panginoong Kristo ay patuloy tumitibok dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pag-ibig at sa nag-uumapaw na awa at habag. Natunghayan natin mga kapatid sa ating mga pagbasa ang pag-asalarawan ng puso ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Sa unang pagbasa ay pinakita ng Panginoon ay patuloy na nangangalaga sa kanyang bayan kagaya ng isang tupa na may pagmamahal at lagi niyang inaalaala ang kanyang kawan. Gayon din naman sa ating pagbasa ngayon ng Ebanghelyo, ibinigay ng Panginoong Kristo ang isang talinghaga ng isang tupang nawawala ay hinanap ng Panginoon. Bagamat mayroong siyam na putsyam na natira na maaari naman niya patuloy na pastulan at ipagbaliwala na lang ang isa, pero hinanap pa rin niya. At gayon ang kanyang kaligayahan, ang kanyang tuwa, nung kanya natagpuan ang kanyang nawawalang tupa. At sa ikalawang pagbasa, ipinaalaala naman sa atin na ang pag-asa ay laging nasa Panginoon. Ano pat ngayong taon na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang saya ng jubileo ng pag-asa. At ang pag-asa na ito, kagaya ng sinabi ni San Pablo Apostol, ay kahit kailanman ay hindi tayo iniwan, na kahit kailanman hindi tayo binigo, bagkus ang pag-asa ay nagpapalalim ng pananampalataya at ng pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, ang mga pagbasang ito at ang ating pagdiriwang ay patuloy nagpapaalaala sa atin na una ang Panginoon ay lagi nangangalaga sa kanyang bayan. Ang pangangalaga ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kasiglahan. At ang kanya pangangalaga sa atin ay upang tayo lumago sa ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman sa mga pagbasa ay pinakita ng Panginoon ay kagaya ng isang pastol, patuloy na nagmamahal at hinahanap niya ang nawawala. Walang naiiwan sa pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang pangangalaga ay laging patuloy nag-uumapaw, nag-aalab, sapagkat ang kanyang pag-ibig na patuloy tumitibok para sa atin ay palatandaan ng kanyang pangangalaga. Ay kalawa mga kapatid ay patuloy namang nangaanyaya sa atin na patuloy tayong magkaroon ng pag-asa na mula sa Diyos. Ang Diyos ay lagi nangangalaga sa atin at ang kanyang pag-asa ay kanyang ipinagkakaloob. Ang pag-asa na ibinibigay ng sanlibutan ay nawawala, napaparam, nasisira. At kung minsan, may mga pangako na napapako, nawawala. Pero ang pag-asa na mula sa Panginoon, bagamat wala pa sa kaganapan, ay nakikita natin na babanaagan at ating nararanasan. Itong pinagkaiba ng pag-asa na ibinibigay ng mundo, na kung minsan ay nawawala, bagamat maganda, makinang, kung minsan maingay, pero ang pag-asa ng Panginoon ay tahimik, marahan. Kaya pag minsan tayo nagdidesisyon sa ating buhay, tignan natin, nasaan ba ang aking pag-asa? Ang pag-asa ko ba'y nandoon lamang sa mga bagay na maganda at kaakit-akit? O ang aking pag-asa ay nasa mga sandali
o mga pagkakataon ng aking buhay na merong katahimikan at nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ay katlong paalaala sa atin mga kapatid ay patungkol naman sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nag-uumapaw, nag-aalab para sa ating lahat. Ang kanyang pag-ibig ay hindi napaparam o nawawala o nasisira. May mga pagkakataon sa ating buhay na pinagdududahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat nakukulangan tayo ng pag-ibig sa ating puso. Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nararayan, laging buo, laging bago, laging sariwa, at nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw sa ating buhay. At ang pag-ibig na ito, ang patuloy na niyang ibinibigay sa atin. At nawa, huwag nating aksayahin ang pag-ibig na biyaya ng Diyos para sa lahat sa atin. Para saan? Para tayo naman ay matutong magmahal sa ating kapwa. At kung ating pagsama-samahin ang mga paalaala na halaw sa ating mga pagbasa, na ang Panginoon ay lagi nangangalaga, kumakalinga sa atin, ang kanyang pag-asa ay hindi bibigay sa atin ng kabiguan, bagkos ng malalim na pananampalataya, at ang panghuli, ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Ito mga kapatid ang kahulugan at patuloy na hamon para sa atin, na nawa sa ating pagpapalalim ng ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoong Kristo, naway maging katulad ng kanyang puso ang ating mga puso, na may pagmamahal, bagamat sugatan, handa pa ring magmahal. Sapagkat ang tao na handang magmahal, handang umibig, dapat handa ring masaktan. Sapagkat pag tayo nasasaktan, kuminsan doon umaagos ang tunay na pag-asa na ating matatagpuan sa pangangalaga ng Diyos. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala, sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan sa Ukraine at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inialay namin kaysa ng tinusok na sibat ng puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alay at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat dalag at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod ng mga alay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya tinampok siya nakasubaybay sa krus. Mula sa kanyang tagililang sinibat ng dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayan mo'y dito na banaag, ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nag-isiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sa patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man agaga na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ang kinakapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga hinanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo.
ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pag-asalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at ang aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay nanilikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa iyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang mga kasalanan at huwag niyo po silang pababayaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, amin po kayo inaanyayahan na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-Centered Liturgical Celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisa, pasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mga sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department number 8925731, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po lamang si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.